Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong napipintong strike at ganun din po itong ating mga sa PhilHealth, no? Yung kaganapan dito na nahack po talaga itong PhilHealth na to kasi meron pong, alam nyo na, baka isa sa dahilan paano sila nahack. Dahil maybe lang ha. So bago po tayo magbigay ng reaction at opinion, i-flex ko po yung Haya Nature Resort. Puntahan nyo lang po ang kanilang FB page for more details at ganun din po pasasalamat at shout out sa lahat ng ating channel members at ganun din po sa ating mga regulars na attendees sa ating video premiere, sa mga nagre-replay, nagsishare, nagla-like, nagko-komento. Maraming salamat po sa inyo. May God bless you all. So unahin po natin itong transport strike o tigil pasada ng mga jeepney drivers natin. Kasi po, meron pong isang grupo dyan na talagang tinututulan po yung modernization plan ng PUB, no? Itong darating na December. Gusto nilang iparating sa ating gobyerno na nandito kami, mas malakas kami, no? Hindi namin kayang mag-modernize kasi napakamahal. Kailangan bigyan nyo kami ng magandang subsidiya. So, yun po yan. So, anyway, dito po sa balita ng Abante Tonight, dahil nga po dyan sa gagawin nilang transport o tigil pasada, para hindi na lang tayo mabulol, magkakaroon po ng walang pasok. Walang pasok, diniklara kontra tigil pasada. O, yabang-yabang ni Mar Balbuena ito. Nauna nang sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na nasa 300,000 tsuper at operator ang kanilang kasapi at halos na sa kalahati ng mga ito ang nagkumpirma na lalahok sa nationwide tigil pasada sa Lunes. Sinabi pa ni Manibela na may ilang tsuper ng UB Express, taxi at ride-hailing vehicles ang sasama rin sa 2 araw na tigil pasada sa October 16 at 17, Lunes at Martes na po yan. No? Bukod sa katiwalayan umano sa loob ng LTFRB, isa pang issue na sa tigil pasada ng Manibela ang PUB Modernization Program na nais silang suspindihin ng DOTR. Samantala, hati ang mga transport groups sa kinasang tigil pasada sa Lunes. Sinisiguro naman ng grupong Manibela na kailang itutuloy ang inaanunsyong tigil pasada kamakailan sa buong bansa. Tuloy na tuloy dahil yung nakaamba rin na deadline sa amin na December 31. Ayun ang sabi ni Balbuena. No? May 7 transport group naman ang nagpahayag na hindi umano sasama. Akala ko ba dami sa tigil pasada dahil madadagdagan lamang umano ang mga problema ng kinakaharap ng sektor ng transportasyon sa bansa. Correct! Di po ba? Kabilang sa mga kontra umano sa tigil pasada ay ang mga lider ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, Pasang Mazda, Stop and Go Transport Coalition, pagkakaisa ng mga samahan ng Super at Operator Nationwide, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, Alliance of Concerned Transport Organization, and Alliance of, pareho na lang ito, Transport Operators and Drivers Association. Ayan. Nag-anunsyo na ng online class muna ang ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa tigil pasada, habang may libreng sakay naman na ibibigay ang ilang lokal na pamahalaan. Correct, tama naman yan. No, maganda rin tong ginawa ng commendable ito, no? Kasi maapektuhan dito ang mga bata. Hindi na inisip nitong transport group na magproprotesta o magtitigil pasada. O di kayo ang nawalan ng kabuhayan, ha? Ikaw, Balbuena, ha? Suportahan mo yung mga miyembro mo na attend dyan. Huwag mong iaasa sa gobyerno yan. Buti pa yung 7 transport group na intindihan nila. No? Idaan nyo sa usapan. Ito talagang si Balbuena masyadong utak kalsada. No? Nakakaasar eh. Ito po. Sino po yung mga lugar dyan, no, na nagsuspendido na ng klase? Sa Calabarzon, Santa Rosa, Laguna, all levels, public and private, to shift to online modular class. Sambeda University, Rizal, IBED level, to shift to online, October 16 po yun. Sa Central Luzon, Pampanga, October 16 to 17,
All levels, public and private, to shift to online modular is encouraged. Metro Manila, October 16, ha? De La Salle University, National University, Sambeda, UE, Caloocan, UE, Manila, UST. Lahat daw po sila magsiship sa online class, which is good, no? Dito po sa Pampanga, meron pong sinabi diyan yung kanilang may tawag dito. Si Pineda ba ito? No? Tama, si Pineda. No? Kasi sabi niya, inaanunsyo ni Governor Dennis Pineda ang kanselasyon ng klase sa Pampanga sa October 16 at 17. Ito ay dahil sa mangyayaring transport strike. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa public at private school sa Pampanga sa October 16 to 17. Ito po sabi ng butihing gobernador. Sa mga mahal kong estudyante, sinuspindi ko ang face-to-face class sa lahat ng antas sa public at private school sa October 16 at 17 para hindi kayo maabala o maapektuhan ng transport strike. Ayan. Sinaayon kay Pineda, dapat ay mag-online o modular learning modes muna upang patuloy pa rin na matuto ang mga estudyante. Correct. Nagrekomenda ako sa DepEd at CHED na mag-online at modular learning muna para kayo ay patuloy na matuto. Para sa inyo ito. Correct. Kayo mga bata ha, mga magulang, pag-aralin, huwag maglaro sa labas, ha? Okay? Ito pa po, libreng sakay kontra transport strike ilalarga. Ayan na po 'yon. May alok na libreng sakay ang QC government sa mga commuters. Ito po yung mga hindi mga nasa eskwela, yung mga trabahador na maapektuhan sa pamamagitan ng kanilang QC bus service upang hindi maapektuhan ng planong tigil pasada ng transport group sa Lunes, October 16. Ayon sa QC LGU, magpapakalat sila ng mga karagdagang bus unit sa routes 4, 6 at 7 para maserbisyuhan ang mga pasahero na maapektuhan ng transport strike ng ilang grupo. Ang rutang 4 ay mula sa QC Hall hanggang General Luis, habang ang Route 6 ay mula sa QC Hall hanggang Gilmore at ang Route 7 naman ay mula QC Hall hanggang C5 Road at Ortigas Avenue Extension. Magpapakalat din umano sila ng mga traffic enforcer mula sa Traffic and Transport Management Department ng Luzon upang tumulong sa mga motorista at commuters. Good job po kay QC Mayor Joy Bulmentoy. Yan, I think siya ang nanalong number 1 mayor sa Metro Manila. Good job, no? At least kayong mga taga QC, alam ng inyong LGU ang gagawin sa bagay na yan. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Tama, mali. Diba? Ang ganda po niyan. That's very good. No? Commendable po yung ginawa ni Mayor Joy Bulmentoy. Sana ganyan din po ang gawin ng ilang mga ibang lungsod, no? Sa buong Metro Manila at diyan po sa Calabarzon, sa Central Luzon. Lahat po nung maapektahan nitong nationwide transport strike ng grupo ni Balbuena. Tandaan mo, Balbuena, huwag kang hihingi ng tulong para diyan sa mga sasama sa strike, ha? Karga mo yan. Samahan nyo yan. Kargahin nyo yan. Huwag kayong paasa sa gobyerno. Ginusto nyo yan. Tingnan nyo, daming maapektuhan. No? Para lang maano ang kapritsyo mo, gagawin mo yan. Pwede naman kayong bumalik sa table. Kausapin nyo ang Pangulo. Di po ba? Hindi. Pinaparalyze nyo ang ginagawa mo talagang utak leftist. Di po ba? Alis po tayo dyan. At least may gagawin sila. Ready po sila sa Lunes, no? Sana naman, Balbuena, meron ka pang isang araw, no? Linggo, makapag-isip-isip ka na. Itigil nyo na yan. Yun lang po. Punta naman tayo dito sa hacking. Meron na tayo nito Pero dadagdagan lang natin kasi may bago pong development. Ito po sa GMA News Online, no? I-recap lang natin. Ang sabi ng DICT, hackers leak. Nilabas, hindi leak, hindi yung nilik. Inilabas yung data from PhilHealth, no? Kasi hindi sila nagbigay ng ransom Nanghihingi ng ransom yung Medusa Hackers Group ng $300,000. Dollars, ha? Magkano yun? Kano yung $300,000? Kaya na po mag-compute, baka malinlen ako dito. Di ba? Sinong gago namang magbibigay niyan? The DICT said the Confucius Group unloaded a copy of over 600 gigabytes of files to a website and a Telegram channel after 4 p.m. on October 5, 2 days after the deadline for a ransom payment of about $300,000
pesos, o ito pala, may equivalent pala eh. Approximately 17 million pesos. Dollars yung 300,000 na. Bubulol na ako na ano ko sa ano na high blood ako sa mga to eh, sa mga hacker na ito eh, no? No? The caption also urged others to download the file while reminding PhilHealth not to skimp when it comes to data security. A video of the leaked information show photos, bank cards, and transaction receipts of the victims among others. Wow! Nasa stage 3 na tayo. Ito na yung final stage na sinasabi kong triple extortion stages. O tama yan. Sa phase 3, aatakin na nila yung mga tao na nakita nila sa database kasi mas prone na yon eh. I-spam na nila yan. I-scam na nila yan, sabi ni Undersecretary Jeffrey D. O, dapat mag-ingat tayo lalo na sa darating na spam text, scam text, phishing. Enable multi-factor authentication. Ito yung klase ng password na after ng password, may magbibigay sa iyo ng text o ng email para i-confirm na ikaw yung nagla-login. Ang advice ko, pag hindi kayo familiar dun sa text o whatever na nare-receive ninyo sa phone o sa tawag, pag sa phone, i-delete nyo na lang. Let them come to you personally. Pag sa telepono, yung mga spammer, babaan nyo na lang. Ako, ang ginagawa ko dito, pag nakita ko sa ano, yung merong spam risk. Yung gagawin ko, answering ko. Pero itatapat ko dun sa pinanonood kong Korean drama. Maririnig mo yung sa kabilang linya, hello, hello, hello. Oh, ginagago ko rin sila. Mga gago kayo eh, sabi ko eh. Yun. Oh, ito pa po. Sabi ulit sa GMA News Online, PhilHealth hackers could face up to 20 years jail time. Oh, ayan, mabuti nga sa inyo. Pag nahuli, ha? Pag nahuli. Di po ba? Sana mahuli nyo po yan. Yung Confucius Group. No? Gumamit pa kayo ng Confucius Group, ha? Diba? O, ayan, 20 years daw. Sana mahuli kayo. Mga hinayo pa kayo. O, eto pa po. GMA News Online again. House probe sought on PhilHealth malware attack. Uy, may atake na. Imbestigahan daw po yan sa Kongreso. Ayan, no? A congressional investigation on the cyber attack on state-run PhilHealth Insurance Corporation that resulted in the leak of personal records of PhilHealth members have been proposed in the House of Representatives. O, ito na. Ayan naman pala. Mga makabayan naman pala to eh. O, yung makabayan black, nag-file down ng House Resolution 1350. O, ayan na po. Nice nila yan. Bahala na po ang ano dyan. No? Ang Kongreso. Labas na tayo dyan. Makabayan black eh. O, ito lang. Bago lang po ito. October 13. Downloading compromised data may pose serious consequences, NPC warns. Ayan. The National Privacy Commission issued a public warning on Friday, October 13 about the risk of downloading hacked data files from the Philippine Health Insurance Corporation ransomware attack. The NPC reminds everyone not to download the data leaked by the ransomware group out of mere curiosity. Eh, sino ba naman ang magda-download niyan? Huwag kang mag-download niyan. Advice lang sa inyo, huwag nyong i-open yung mga files na hindi nyo alam, no, na walang verified source, no? Parang yung yung noon na early 2000, yung sinasabi nilang love virus, si love bug, the I love you. Kasi doon sa kanilang email message, heading, I love you, o kinlik nila, boom, Outlook program yun. Macro yun eh. Oh, patay. Na-infiltrate sila. Malicious pala yung laman. Na Trojan horse sila. Ayun. Eh, tapos nag-i-stay pa sa memory resident siya. Oh. Sa computer, yung mga may magagaling sa computer, di ba, memory resident, yung code, pag may certain event na tinitrigger siya, ayun, gagawin niya. Ayun ang mahirap, yung memory resident. Di ba? Sa ang matindi, naka-attach pa siya sa file. Yung ano niya, yung signature niya, naka-attach sa file. Kaya pag nilipat mo sa ibang computer o whatever, yun, na-infect na. Signature lang yan eh. No? Sa mga antiviruses, yun ang meron sila na yan. Alam na nila yung mga signature ng mga virus. Kaya parang sa tao rin, di ba?
may virus. Ano yung genome niyan? O, yung character niya. Okay. To combat this, ito yung signature niya. Ito ngayon ang gagawin natin. Ibabalik natin siya sa original form. Yun lang. Pero mahirap yung nagmo-mutate. 'Di ba? Buti nga hindi na nag-mutate yung I love you virus kasi nahuli ka agad si Onel eh. 'Di ba? O ito pa po. PhilHealth urge members to use secure portal amid data breach concerns. O ayan. Yung ina-advise nila, ano daw kayo? Use secure portal. Anong ma-advise mong secure portal? In a statement, PhilHealth Chief Emmanuel R. Ledesma Jr. reminded the public to be cautious of phishing attacks that may result from the data leak. Mag-ingat din po tayo sa mga nag-aalok online na sila ang mag-aasikaso o kukuha ng inyong PhilHealth ID or MDR for a fee. Una, wala pong bayad ang ID at MDR. Ikalawa, wala tayong ino-authorize ng mag-ahente. Delikado po ito dahil makokompromiso ang inyong personal details. Let's all be cautious of this offering online services claiming to take care of or obtain your PhilHealth ID and MDR for a fee. O, ayan po. No? Kahit pa paano, meron na to. Di po ba? First, there is no charge for the ID and MDR. Second, we have not authorized anyone to act as an agent. O yan. Ayan, tanong dito, the best practice is, if not sure, don't do anything. Di kayo sigurado, hindi verified, don't do anything. Don't click, di ba? Eto na matindi. Mga kababayan. Unang-una, nagsalita na po ang DND. Si Department Secretary Gibo Chudoro, Manila Bulletin. Hacking of government agencies, IT system, a cause for concern. Watay kayo dito. The reported series of cybersecurity attacks targeting government agencies, information system is a cause for concern. Ayun po ang sabi ni Secretary Gibo Chudoro. This is really cause for concern, but this is to be expected and guarded against. Every day that you have an IT platform or system, you should expect this and the measures that you will take to prevent or to remedy the incidents of hacking. Kailangan magising tayo kung anong mga sistema ang kinukuha natin at pag-aralan natin ang vulnerabilities nito. Hindi ko naman ina-isolate sa isang system o isang bansa, pero wake up call yan sa lahat ng acquisition natin na may vulnerabilities. Correct, tama po yan. Kailangan ahead tayo sa curve dahil kahit napakataas ng technology, nauubusan ito kapag may katagalan. We need to be ahead of the curve because even if the technology that we use is advanced, loopholes occur after some time. Correct. Malaki ang gastos dito na kailangan. Hindi lang sa platforms na maging sa pag-training ng ating mga tao. Hindi overnight ito. Matagal na binibuild up ang information technology, hygiene at architecture. Correct naman po siya, mga kababayan. No? So, at least itong ating DND, nagbibigay ng kanyang opinion. Eto pa, matindi. Manila Bulletin. Solon, Islam's PhilHealth for using trial version antivirus. Says executive pay hike undeserved. Tingnan nyo, nanghihingi pa kayo ng pay hike. Tapos, trial version lang ang anak ng siopaw. Trial version. Government run. Trial version. Namputik. Ako nga mayroong subscription sa Norton. Alam nyo kung magkano? $100 a year. Hindi ko naman ginagamit dahil wala akong ito, gamit ko Mac. Medyo magandang virus protection, maski na walang antivirus. Ayun, ginagamit ng mga kamag-anak sa Pinas. Mga computers nilang naka-registered. 5 devices. Isang Mac. Pero hindi ko ginagamit yung Mac eh. Dahil hindi nga ako nag-o-open ng mga, may nag-ano sa email ko. Hindi kita kilala. Empty trash bin. Tapos ito, gobyerno, may pondo. Magkano lang yung 1-year subscription? Pwede nga kayong mag-corporate subscription dyan. Tapos trial version. Anong antivirus mo gamit mo? Anong klaseng mga IT expert ang nakuha nyo dyan? Pamimera?
Anak ng show. Anak kalusugan party list Ray Reyes chided the Philippine Health Insurance Corporation on Friday for supposedly prioritizing the increase of its executive pays over updating its antivirus protection. Mas mahalaga pa yung mga bulsa nila kaysa protektahan yung mga information na nandoon sa database nila, sa server nila. Ayan, galit na galit si Reyes, oh. Inuna nyo kasi ang aumento imbis na antivirus ninyo. Reyes was referring to the Commission on Audit 2022 report, which showed PhilHealth executives tripling their salaries in 2022. Oh, talaga naman PhilHealth. Ang sarap siguro magtrabaho dyan, di ba? Talaga naman, oh. Uy, nako. Siguro, yung mga executives niyan, ang gaganda ng bahay. Ilan na kaya mga ari-arian niyan? Ano, biruin nyo, tinriple, hindi doble. Triple ang sahod nila ng 2022 with some earning up to 500,000 pesos monthly. Wow! So, umaabot kayo ng 6 million pesos a year. Do you deserve that? My God, kawawa yung mga member dito. Tapos hihingi ng budget, di ba naalala nyo, binlag natin to, ang dami nilang kwarta. Tapos hindi sila magbayad ng mga arrears nila sa mga hospital na naniningil sa kanila. Sabi pa nga nung isa, baka makabayad na kami. What are you doing? Di ba? Nakakahiya kayo. Ayaw magbayad ng mga bills from the hospital that serve your members. Kaya kawawa yung mga members nyo, minsan tinatanggihan na ang PhilHealth. Because, ano kayo ang inuuna nyo yung mga bulsa ninyo. Dapat talaga kayong ipatawag sa Kongreso Diba? The neophyte lawmaker said the data leak further underscores the fact that the PhilHealth officials' pay hike was both ill-timed and undeserved. No? In the same statement, Reyes expressed concern over reports that PhilHealth had been operating its antivirus software on one-month subscription basis. Magkano lang yun sa akin nga? $100 for 1 year, 5 devices na PC plus 1 for Mac. Hindi ko pa nga nagagamit. Baka gusto nyo namang hiram, bigay ko sa inyo yung code. Bigyan nyo lang ako ng honorarium, no? Maski na 10%, $10 lang ibalik nyo. Kasi gagamitin nyo ng 1 year. Safe yun. Norton yun. Yung pinakamataas na ng Norton. Di ba? Kayo, month to month, di nagsayang lang kayo ng pera. Mas mahal ang month to month kaysa sa yearly basis. Sa yearly subscription, meron pang discount yan Anak ng siopaw, tapos ang sahod nyo, $500 pesos a month, 500,000 pesos a month. Magkano lang yun sa akin? 5,000 pesos per year? Di ba? Kita nyo ang difference ng mga gago na ito? Parang trial version lang yan. Correct. 30 days free. Baka nga free pa. Siyempre free. Beta lang yan. Beta version. Meaning ano pa lang yan. Wala pa yan sa pinaka-final stage. Hindi pa talaga. Kumbaga lahat na lang ng signatures ng mga viruses. Wala pa dyan. Tinatry lang yung effectivity. Kasi parang ako, programmer. No? Halimbawa, 1 or 2 signatures lang ng virus ang kukunin ko. Titignan ko yung aking algorithm kung mababasa niya yung files mo na infected ng this kind of signatures. Ngayon, ang gagawin ko doon sa infected file na yan, i-infect ko talaga siya nung signature nung virus. Tapos, iraran ko yung antivirus ko. Pag nakita yun ng antivirus ko, meaning, okay, nakikita niya to. Okay, let's put all the known signatures of the viruses to our signature file. Ganun po kasi yan. Halimbawa, ito yung program mo. Ito yung program mo, step 1. Ilo-load niya yan. Babasahin niya yung lahat ng files mo, isa-isa. Mabilis yan. No? I-open niya yung file mo to read. Tapos, i-compare niya bawat line of dun sa file mo, doon sa signature file ng mga viruses. I-compare niya yun.
yung signature na yun, isa-isa yun. Pero mabilis po yun. No? Mabilis yan. Kasi read lang naman siya eh. Ngayon, pag nakita niya, i-open niya yung write capability ng file. Kung meron siyang authorization, kung hindi nakalock yung file. Pag yung attributes ng file mo ay read-write, pwede. Pero pag yung attributes ng file mo ay read lang, hindi niya ma-overwrite yun. Hindi niya malilinis yung virus. Ganun po yung pag nalinis niya na, next. Go to the next file. Kaya nakikita nyo, di ba, minsan mabagal yung yung meter. Yun naman, ano lang yun eh. Ano lang yun eh. Justification lang. Wala, ano yun eh. No, nonsense po yun, yung bar na yun, yung 0 to 100. Ito yun. Kasi ako, gumawa ako ng ganyan dati. Pang ano lang yun, pandaya lang sa inyo. Nagbabasa ako. Madaling manipulate yun, mga kababayan. Di ba? Siguro yung mga tulad kong programmers, alam niyo yung sinasabi ko. Madali lang gawin yung meter bar na yan eh. No? Pero hindi naman siya nagja-jive doon sa pagbasa ng file. Pero ito man to man, anak ng siopaw. Ni ako nga, di sumasahod sa YouTube, pero naka-subscribe ako ng 1 year sa Norton antivirus. Tapos kayo, man to man, tapos pinatabaan nyo bulsa nyo, 500,000 a month, pinakamababa. Mga hindot pala kayo eh. The Anak Kalusugan Solon also scored PhilHealth officials for blaming the new government procurement guidelines for non-renewal of its antivirus software. The expiry of the antivirus software is on you. Correct. Huwag niyong sisihin ang gobyerno. Kayo humahawak eh. Way before it expired, you could have done what has needed to ensure data protection. Correct. Kailangan imbestigahan tong mga to. Inuna nyo pa ang bulsa ninyo. He used the data leak he said the data leak would have been easily prevented had PhilHealth prioritized strengthening its cybersecurity measures over increasing its executive pace. Oh. Nakakahiya naman kayo, mga dudong at dudang. Mahiya naman kayo. No? O, ayan po, mga kababayan, pinataba nyo ang bulsa nyo. Sabi nga dito sa Abante Tonight, PhilHealth, paldo sa aumento, sablay versus hacker. O, ayan, tama yan. Dito, Tagalog lang po, Tinagalog. Kakahiya kayo. PhilHealth, sino po ba kayo? Mahiya naman kayo, kakapal ng mukha nyo. Ayan, dapat talagang imbestigahan yan. Oy, Makabayan Black, gisahin nyo yan. Kaysa ginigisa nyo yung comfy pants. Di po ba? O, move on na kayo. Ang trial version ng antivirus ng siopaw. Para lang nakita nyo yan sa download.com. Free antivirus. Ayun, boom, ang dami. Ito, kunin lang natin to libre. Para sabihin lang may antivirus tayo. Siguro yung mga hackers din na alam din yun. Ito ang pinaka most vulnerable antivirus. Free. Kulang yun sa signature ng mga viruses. Gago. Kaysa sa license. Hayop biruin nyo, Ganyang kagago ang gobyerno. Trial version ng putya. May mga libre namang corporate, May mga dyan, discount ang corporate, lalo na corporate. O sabi mo, korporasyon, o PhilHealth, o kaya DICT. Ilan ang ahensyang mo? Ito po, sige, bigyan ka namin itong corporate edition. Corporate edition na license, fully protected ka dyan. Kasi pag hindi yan naprotektahan ng antivirus software company, pwede mo silang idemanda. Diba? Saka laging may update yan. Whether monthly or not, may update yan kasi marami nang lumalabas na viruses o kailangan idagdag yung signature nila. Alam niyo yung signature ng mga virus? Parang lang yan, yung mga depende sa haba. May 32-bit, may 64-bit, ngayon may 128 bits na yata sa haba niyan. Pero, siyempre, kung merong virus maker, may antivirus maker. Ganun din. Minsan nga, yung gumagawa ng antivirus, yung mismong virus maker na rin. Kasi alam nila yung algorithm, di ba? Ganun lang, para magkakwarta. Pero itong PhilHealth talaga, hi! Siguro yung mga bank account niyan, Representative Reyes, punong-puno na, Tiba-tiba sila
Lami, lami. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.